Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral, at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, marinig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo, at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama natin pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mika. Isa akong working millennial. 29 years old, nagtatrabaho bilang graphic designer, home-based, breadwinner, single pero sana hindi habang buhay. Ngayon, hindi ko na talaga kaya. Gusto ko lang ilabas to kasi baka mabaliw na ako. Lupa lang daw to, pero sa totoo lang, halos buong pagkatao ko na yung nadudurog dahil dito. Noong 2021, namatay si Lolo Ben, tatay ng nanay ko. Typical probinsyanong lolo, tahimik, matipid sa salita, pero malambot ang puso, lalo na sa mga apo. May 1 hektaryang lupa si Lolo sa Laguna. Hindi siya marunong sa ligal-ligal, pero bago siya mamatay, lagi niyang sinasabi, "Pag wala na ako, hati-hatiin niyo na lang to, pantay-pantay, walang agawan." Siyempre, kaming mga apo, hindi naman umaasa. Pero nung nawala si Lolo, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Unang lumitaw ang Tita Elise, kapatid ni Mama galing abroad. Dating OFW, tapos biglang bumalik bilang naging concern. Akala namin namimiss lang si Lolo. Yun pala, may daladalang envelope, nakasulat doon, pirma ni Lolo, transfer of ownership. Hindi kami lawyer, pero ramdam kong may mali. As in, ang papel, mukhang prinint lang sa internet cafe. Walang notaryo, pumirma si Lolo. Nung buwan na sinasabi niya raw na pinirmahan yon, comatose na si Lolo sa ospital. Nag-init si Mama. Tahimik siyang tao, pero nung araw na yon, sumabog siya. Pati bangkay ni Papa gusto niyang gawan ng kwento? Doon na nagsimula ang family war. May GC kami dati, Team Binitas ang pangalan. Dati, ang saya niyan. Plano ng outing, usapan sa handaan, update sa mga pamangkin. Pero ngayon, remove from the group, black. Nagmana ka ng ugali, hindi ng lupa. Nagsimula ng magsumbatan sa barangay, literally. Si Tita Elise, nagdala ng abogado. Si Mama, nagdala ng birth certificate. Ako ang taga-photocopy ng mga papeles at taga-iyak sa sulok. Lahat may kanya-kanyang kwento. Sabi ni Tito Jojo, panganay daw siya, so dapat sa kanya ang pinakamalaking hati. Sabi ni Tita Elise, siya raw ang nagpaaral sa mga kapatid, kaya entitled siya. Sabi ni Mama, gusto lang niya ng pantay-pantay, walang lamangan, walang linlangan. At ako, ang sabi ko, hindi ba pwedeng may lupa lang tayo, tapos buo pa rin yung pamilya? Pero hindi pala yun ganun kadali. Miss M, sa totoo lang, ako ang nagbabayad ng kuryente at nagbibigay ng grocery kay Lola. Ako ang tumutulong sa maintenance ng lupa. Ako ang nagpagawa ng bakod para hindi pasukin ng mga squatter. Pero guess what? Ako ang huling nakaalam na binibenta na pala ni Tita Elise yung kalahati ng lote sa isang real estate agent. Walang paalam, walang usapan. Akala niya siguro wala akong alam sa legal. Pero hello, Gen Z kami, Google is life. Naka-screenshot lahat. May email, may voice memo, may video call receipt. Nilaban namin. Pumunta si Mama sa munisipyo. Ako ang nag-file ng petition. Ako ang naghanap ng mga legal aid na libre. 2 buwan kaming pabalik-balik pero sobrang gulo. May mga pekeng dokumento, may mga witness na bayaran, nakakapagod. Pero ang mas masakit, alam mong sila ang mga kamag-anak mo
Ngunit sila pa ang naging kalaban mo. Isang gabi umuulan. Naabutan ko si mama sa kusina kumakain. Tahimik, walang ilaw, kandila lang. Umuugo yung electric fan na luma, tas yung ulam, sabaw na may ulam. Umupo ako sa tabi niya. Di kami nag-uusap. Tapos maya-maya ang sabi niya, "Alam mo anak, hindi ko to pinaglalaban dahil sa lupa. Ipinaglalaban ko to dahil kay Papa." Kasi yun ang huling habilin niya. Na walang agawan. Doon ako napaiyak. Doon ko naisip, minsan, ang mga pamana hindi lang material. Yung prinsipyo, yung dignidad, yung pangalan mo bilang anak, mas mahalaga yon sa kahit anong titulo ng lupa. August 2025 na ngayon. Hindi pa rin tapos ang kaso. Pero ngayon, at least may TRO kami. Temporary Restraining Order. Hindi pa nila ma-develop yung lupa. Nakahinga kami ng kahit konti. Pero yung sugat sa pamilya, hindi ko alam kung kailan gagaling. Wala nang Noche Buena na buo kami. Wala nang family reunion. Parang may bakas ng ahas sa bawat salita. Pero natutunan ko rin ito. Minsan, kailangang lumaban. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa prinsipyo. Sa mga katulad kong sender, na ngayon ay naging legal assistant na ng nanay nila dahil sa mga away lupa, kapit lang. Hindi tayo greedy. May mga paninindigan lang tayo na kailangang itayo, kahit gumuho ang buong pamilya. Hello Mika, kung nakikinig ka ngayon, unang-una salamat. Kasi sa pagbabahagi mo ng kwento, hindi lang ikaw ang nailabas ang bigat ng loob. Marami kang taong tinamaan. Maraming anak ang makaka-relate. Lalo na yung mga nagiging tahimik na sundalo na lumalaban ng kanilang mga magulang. At gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka mahina. In fact, napakatatag mo. Kasi hindi lahat kayang tumayo sa gitna ng gulo. Lalo na kung ang kalaban ay kamag-anak mo mismo. Mika, hindi mo kasalanan kung bakit nangyayari to. At hindi mo kailangang mag-guilty dahil nilalaban mo ang para sa pamilya mo. Tama si mama mo. Hindi lang lupa ang pinaglalaban nyo, kundi ang salita ng isang ama, prinsipyo ng isang anak, at pangalan ng isang pamilya. Kahit ilang papel ang falsifikahin nila, kahit ilang beses kang i-remove from the group chat, ang totoo, ikaw yung tunay na tagapagmana. Tagapagmana ng paninindigan. Hindi ko alam kung kailan matatapos yung kaso nyo, pero sana kahit papaano, mabawi nyo man o hindi yung lupa, hindi mawala sa iyo yung dangal na nilaban mo hanggang dulo. Kung darating ang panahon na kayo-kayo na lang ng mama mo ang natira sa laban, yakapin mo yon. Minsan kasi, hindi natin kailangan ng buong angkan para mabuo ang pamilya. Minsan, sapat na yung mga taong pinili tayong samahan kahit hindi sila ang pinili ng apelyido natin. Sa mga nakikinig ngayon, bakit ba laging ganyan? Bakit ba kapag may namatay na matanda sa pamilya, sumasabay laging mamamatay ang pagkakaisa? Lupa lang yan, pero bakit mas mahalaga yon kaysa sa alaala ng taong nag-iwan nito? Bakit mas nauuna ang greed kaysa respeto? Pero sa totoo lang, hindi po worth it ang kayamanan na pinaghirapan ng matatanda. Kung ang ipapamana lang nito sa atin ay galit, inggit, at kasinungalingan. Sana, balang araw, ang mga anak natin hindi na maranasan ng ganitong laban. Sana, ipamana natin sa kanila ay kapayapaan. Mika, saludo kami sa iyo at sa mga katulad mong tumayo kahit ginugupo. Lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ang aming channel at huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari ka mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.